Hello! Hello po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan. Parang ano naman, parang hiyang-hiya ka. What's your name? Lilac po. Lilac. Yes po. Di ba parang kulay yan, no? Ay, kasi po last time, nagla-live ko din. Nasa comment section niyo po ako din. Parang nagsuggest ako ng sana makatawag ako. Tapos yung iba pong mga commenters nag-reply, magandang name daw po, Lilac. Ano ba basta yan? Lilac or lilac? Parang gano'n, no? Lilac po. Lilac. Anyways, si Lilac, ayan. Paano yan? L-I, how do you spell that? Lilac. Para maiba naman. Okay. So lilac ang basa dyan. Sige po. Unless gusto mong baguhin natin. Okay na po. Purple na lang kaya, purple. Kasi pagkakulay yung dalawang yan eh. Purple. Ayan. Anyways, ilan taon ka na, Lilac? 26 po. 26. Batang-bata. Opo. Asan ka ngayon, ma'am? Nasa Bicol po. Anong bahagi ka ng Bicol? Ala, Ang laki-laki ng Bicol, Ano po? Oo. sa Albay po. Albay. Kamsur. Ano pa po? Lagpas pa po. Alam ko. Parang Oo nga, Amalap, oo. Legazpi. Kasi 'di ba, dadaan ka pa ng Ligaw, Bato, Milaor, Yes po. Naga, Ligaw, Bato, Ginobatan, mga ganon, 'di ba? Apo. Di ba sa may Embarcadero, di ba doon meron doon yung halo-halo na masarap. Nakakain ka na doon? Marami po kasing halo-haloan dun sa ngayon. Pero may original doon, di ba? Alam mo 'yan. Yung nag-umpisa. Apo. Yes po. Pero hindi ko pa po naranasan na kumain dun. Nakikita ko lang po. Pero ngayon po parang bihira na lang siya mag-operate. Bakit? Tanong mo nga bukas. Dun po kasi sa may Sawangan part, dun na po yung kainan. Hindi ko alam yung mga. Basta alam ko lang kasi yung mga tropa ko dati diyan, sinasabi nila dinadayo daw 'yon. Opo, naano na din po noon. Dinadayo daw. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Lilac? Ano po, nag-work po ako dito. Currently, umuupa lang po ako. Kasi po, yung family ko po, malalayo po sa akin. So, hindi ka talaga taga dyan? Pinanganak po talaga ako sa Bicol. Then, palipat-lipat po kami. Cavite, Bicol, ganun po. So, ngayon, ikaw lang ang naandyan sa Bicol? Yung kapatid ko po, pero hindi po kami magkasama. Okay. Anong work mo dyan, ma'am? Malalaman, Papa Jack. Service? Sales? Ano po, beauty lounge. Beauty lounge. Okay na Yes yan. po. Hanggang doon na lang tayo. Anyways, may asawa ka na? Live-in partner po. Pero every 2 months lang po umuwi. Asan? Umuwi ka o umuwi siya sa'yo? Umuwi po siya. Ba't nasaan siya? Nasa po, Quezon Province. Doon po siya nag-work. Mga 4 hours away yan, Yes po. Anyways, sige. Anong mapaglilingkod ko kay Lilac? Kinakapan ako, Papa Jack. Ako din naman. Tabla lang. Okay lang yan, Charot. So, baka mag-i-start. Kasi po, Papa Jack, yung family po kasi namin, 2 lang kami magkapatid. And then, yung malayo po yung loob ko sa papa ko nun. Pero ngayon po, kasi na siya, wala na po siya. Naguluhan ako doon. Kasi ang pagkakakwento mo, 2 lang kami magkakapatid, malayo ang loob ko sa papa ko. Ang laki ng talon
Hindi pinagko-connect ko, eh. Tama ba yung pagkakadinig ko? Papa Jack, guide mo ako. Di ba? Tama ba yung pagkakadinig ko? Ganun mo kinuwento? Opo, Oo. dalawa Dalawa po lang kasi kayong kami magkakapatid. Dalawa lang kayong magkapatid, malayo ang loob mo sa tatay mo. Para mong sinabi sa'yo, Papa Jackson, alam mo, nagsayang ako kahapon pero bukas magawalis ako ng bakuran. Hindi ko paano? Sige. Ano po, dalawa lang kami magkapatid. Then, Mm-mm. yung kapatid ko po, lumaki po sa daddy and mommy ko. Then, Okay. ako po kasi lumaki ako sa grandparents ko, sa side po ng mommy ko. Okay. Then, Yung kapatid mo, sa mga magulang mo lumaki. yes po. Ikaw, sa lolo't lola mo, sa side, sa magulang ng nanay mo. Tama? Yes po. Bakit? Kasi Bakit mag-isang ganon? anak lang po si mommy. Bakit ganon? Kasi po, nung time na yon parang spoiled brat din kasi po yung mother ko. Then parang hindi pa po siya. Alam niyo po yung hindi pa ready sila. Kumbaga kinasal lang sila kasi nabuntis na po yung mami ko. Ikaw yon. Apo. Pinanagutan. Yes po. Okay. Tapos? Then, nung time, 6 months pa lang po ata ako nun, iniwan na po ako sa lola ko. Para, nag-continue po kasi mag-aral yung mother ko. Okay. Tapos, nakabukod po sila samantalang ako nasa grandparents ko po. So, kumbaga para makapagtapos yung nanay mo, lola mo muna nag-alaga sa'yo. Tama? Yes po, opo. Then, hanggang sa lumaki na po kami ng lumaki, malayo po yung loob ko sa kanila. Kumbaga, hindi ko po sila close, pero okay naman po. Casual lang po. Tapos, nung time po na nandun po kami sa bahay namin, parang isang barangay lang po kasi kami. Pero yung bahay ko po, doon po ako sa lola-lolo ko. Tapos yung kapatid ko po, sa mother and father ko po. Okay. Then, mga 1 month, hindi po ako pumupunta, week, mga ganon. Kasi, hindi po ako sanay sa kanila. Kumbaga, yung kinalakihan ko, puro lang sila kontra sa akin. Tapos, yung lola ko lang po kasi yung feeling ko kakampi ko, ganun po. And then, nung lumaki po ako, gusto ko po mag-aral sa Cavite. Lola ko lang po yung sumuporta. Lola-lolo ko po yung sinamahan ako sa Cavite. Then, ang layo ko na po sa kanila. Tapos, every time na medyo po kasi ako nun pasaway, then gala po, ganun. Minsan di na umuwi sa bahay. Ano yun? Medyo Busy lang ako. ba o talagang pasaway ka? Huwag mo nang tingi-tingiin, ha? Oo. Sige po. Kasi po, may times na 1 week po ako nasa Caloocan or sa Monumento, Valenzuela. Dun sa mga tropa ko po. Tapos uwi lang po ako Sunday para maligo, kakain, tapos aalis po ulit. Tapos dun po ako laging pinapagalitan ng parents ko. And then parang iniisip po nila, maaga kang mabubuntis, ganun po. Ganun yung nila. So ako, Maaga ka magbubuntis. Parang alas 6 pa lang buntis ka na. Ang aga. Ang aga nun no? Pag kasabay mo yung taho, buntis ka, no? Charot lang, minapatawa lang kita. Tapos po, ang nasa isip ko lang po kasi nun, parang kontrabida sila sa buhay ko. Then, yung lola ko po kasi okay lang daw, basta nag-aaral. Di ko naman po pinapabayaan pag-aaral ko, pero yun nga lang po, parang nabulakbol na nga po nun that time. Then, dumating po yung time na yung kapatid ko po nabuntis po at 18 years old. Ano naramdaman mo nun? Malamang ka nun? Kita nyo na? Sa akin yung pinagbano. Tapos, malamang ganun. Hindi mo man sinabi siguro, pero malamang ganun ang nararamdaman mo, no? Parang ganun po. May kasamaan ka din na ugali talaga. Okay. Tapos? Tapos po, parang sinabi ko sa kanila, parang pinapakita ko po sa kanila na maganda yung pagpapalaki ng lolo-lola ko na kahit pinaranas nila sa akin yung yung buhay pagkadalaga talaga. Then,
yun po, nung nalaman naming buntis, yung papa ko po nun galit na galit sa mother ko. Bakit? Ba't ka nanay mo galit na galit? Sinasabihan po siya na konsentidora, ganun po. Yung conservative po kasi yung father ko. Siyempre, babae kayo parehas eh. You'd really Opo. expect that from a father, di ba? Apo. Then, one time po, umuwi na po kami sa Bicol noon. Tapos, nung time na po yun, umuwi-uwi na po ako sa kanila. Parang po, salit-salitan po. Naging close And ba kayo then, ng magulang mo o hindi? Actually po, yung mother ko lang po yung close ko that time. Na minsan nga, yung father ko po kasi, Papa Jack, yung alam mo po yung hindi tumatagal sa trabaho. Parang buhay binata. Okay. Yung work niya po kasi seasonal lang po. Which is yung lolo ko po. Yung work, Pinasal po wait lang, sila. yung work ng tatay mo, seasonal, parang mais yung tatay mo, no? Season. Paano? Sabi, po, parang siya, referee po siya. So, hindi naman po. on call. Oh, on call. Yes po. Parang pag may fiesta lang po sa barangay. Anong ginagawa Tapos, niya pag walang liga? Kasi ang dami ng referee ngayon, di ba? Yung sa barangay po kasi namin, siya yung president ng mga referee. Kumbaga isang grupo po sila. Sila po yung tinatawag pag may laro. Okay. Then yung mother ko po nun, teacher po siya. Medyo stable yung income pag teacher, ano? Yes po. Okay. Then may mga times na nagagalit ako sa papa ko po. Bakit? Kasi yung mami ko po kasi, di ba paggabi yung teacher, Papa Jack, may mga ginagawa pa. Yung mock grades, yung mga answer na chinechika, yung Lesson mga plan. project. Ganyan pa. Yes po. Then, yung papa ko po, nakahiga lang, nanonood ng TV, tapos uutusan pa yung mami ko na timplahan siya ng kape. Bakit? Teka lang. Bakit ka nagagalit sa nanay mo? Sa father ko po ako Sa father. nagagalit. Then, kumbaga parang feeling mo, abusado naman tong tatay ko, di ba? Pwede naman. Kala mo walang sariling, di ba? Okay. Tapos pag may time na maglilinis siya sa bahay, gusto niya halos lahat kami gumagawa. Gusto niya pag kumikilos siya, lahat kami kikilos. Samantalang pag kumikilos kami, masama ba yun? Kasi po may time, Papa Jack, na pagkikilos kami. Tapos di naman siya kumikilos. Well, sa part, okay lang. Lilac, sa part na yan, nag-cherry pick ka na lang, naghahanap ka na lang ng pwede mong ikasama na loob sa tatay mo. Yes, kasi po, na-dilat po din kasi ako na yung lolo ko laging sinasabi sa akin na maghanap ka ng asawang provider. Okay lang kahit hindi sa bahay. Basta, yun ang pwede mong ireklamo na kung di siya provider, ganyan, But then again, Lilac, ito ay setup ng nanay at tatay mo. I mean, if there is anybody na dapat tawag nito, maapektuhan, hindi dapat kayo, yung nanay mo dapat ang unang-una. Siyempre, bilang anak, maybe you are just being hurt for your mom. Tama? Yes po. Tapos may time po na puro kaibigan lang si Papa. Ayaw niya. Actually, Papa Jack, Daddy yung tawag namin sa kanya. Parang lumayo na po kasi yung loob ko. Kaya naging Papa na lang. Ha? Talaga? Naalala ko Wait. Daddy, tapos lumayo loob mo maging Papa? Naku, baka mamaya yung anak ko pag lumayo loob niya maging kumari ako. biglang mag-downgrade, diba? Magulat ako, kumari ng tawag sa akin, ha? Anong logic nun? Sorry. Anong logic nun? Ano po kasi, di ba nung time na nagpapalaki sa akin yung grandparents ko, hindi ko po siya natatawag na daddy lagi. Hindi ko po siya lagi kasama. Yung hindi ko po siya natatawag na as in yung nasanay akong daddy. Hindi ko po kinasanayan. Hindi yung tanong ko. Kasi ang pagkakadescribe mo,
naging, kumbaga, nalayo ang loob mo sa kanya, binago mo from daddy to papa. So, ang interpretation No, ko, opo. parang downgrade ba yun? Parang di naman. Di po kasi parang na-awkwardan na po ako tumawag na daddy. Ah, Kasi parang minulat sa akin ng mga tito ko din, daddy ng daddy, tamad naman. Parang hindi yun naniwala ang po ako sila. point ko. Kasi yung papa at daddy, parang pareho namang importante yun, di ba? Siguro Opo. nakakagulat yan kung dating daddy ang tawag mo, tapos nung lumayo loob mo, di ba, tinawag mong Brad o kaya Tol, yun talaga. Yun talaga, di may problema ka doon, di ba? Oo. Ang dami kong issue. O sige na, tapos. Oo. Saan nga ako Hindi ko na nga alam eh, ang gulo na ng kwentuhan na to. Din pa. Then, yung may times po na pag ayaw ni Papa mapahiya sa mga tropa niya, pag wala na yung tropa niya, inaaway niya si Mami. May times Bakit? na parang ano po, may time po kasing tinawag siya ng close friend niya, tulog pa siya. Then ginigising siya ni Mami, pero ayaw niya magising kasi nga inaantok pa, ganun po. Then nung binaba ni Mami, sabi sa tropa niya, tulog pa, ayaw pa tumayo. Biglang bumaba po siya. Then, anong pinagsasabi mong ayaw tumayo? Ganun po, yung parang ayaw niya po napapahiya sa mga tropa niya. Okay. Then, kay Mami po siya nagagalit. One time, tinutukan din po siyang screwdriver. Ha? Ganun po. Nag-aaway sila? Dumabot sa punto. Nakita mo lahat ng to? Na-witness mo? Apo, high school po ako ng that time. Oh my God. Oh. Okay. Then, ako po yung tumawag sa lola ko. Para Kasi ayaw po talaga iparating ni Mami. normally, yung mga nanay talaga ganyan. Pagtatakpan nila yung asawa nila. Tapos, tinawagan ko po yung lola ko. Pumunta po sila doon ng lolo-lola ko na sabi maghiwalay na. Pero ilang weeks nagsama ulit po sila. Mahal kasi ng nanay mo siguro, ano? Ako. Yun yun. Di ba, sa pagkakakwento mo, yun ang ano ko, yun ang tawag nito. Yun ang naiintindihan ko, di ba? Then, yung mother-father po kasi ng papa ko, may favoritism din po kasi sila. Eh, hindi talaga ako close sa side ng papa ko. Doon lang po ako sa lola ko, tapos lolo ko. Ang daming problema sa angka. Ang daming problema sa angkan ninyo. Ipatawag mo nga kayong lahat. Ipa-family meeting ko lang kayo next week. Ang daming problema, oh. Ang dami nangyayari, oh. Tapos? One time po, tawag dito, bulakbol na po din ako since high school sa dito po ako nag-high school sa Bicol. Then, nung nagbisyo po ako, kasi yung side po ng papa ko, politicians, Okay. lahat yung mga, then ayaw po nilang Yung side ng tatay yung, mo, politician. Ano sila? Mayor, ganon? vice mayor po, sunod-sunod na term. Tapos mga kagawad, kapitan po yung mga tito ko. So family dynasty pala kayo. Iba-iba namang barangay, Papa Jack. Oo, sige. Tapos, Wait lang Lilac ha. Oh. apa. Sa mga nasa comment section po ha, yung mga naiinip, 5 na po nabablock ko. Kung naiinip po kayo, umalis po kayo. Alright? Okay lang po yan. 5 na na-block ko, idadamay ko kayo. Maniwala kayo sa akin. No? Kung naiinip kayo sa pinag-uusapan dito, you can just leave, go somewhere else. Alright? Huwag kayo dito. Kung hindi nyo gusto ang napapanood ninyo dito, alright? Go somewhere else. I don't really care. Umalis kayo dito. If you're bored with what you're watching right now, go talk to a fish. Okay? I'm sorry. Sorry, Lilac. Go ahead. Then, after po nun, nahuli niya pa ako mag-yosi. Ayun po yung first na sampal niya sa akin. Nino? Ng father ko po. Doon po yung mas lalong sumama pa yung loob ko na
that time Pero, po, sorry nag-abroad din po kasi. siguro maling nasampal ka ng tatay mo, pero, katarantaduhan mo yun eh. Apo, alam ko naman po yun. Mm. Then, Okay, tapos? ang nasa isip ko lang po kasi nun, Papa Jack, hindi naman siya yung nagpalaki sa akin. Kahit na. Kaya, Hindi mo pa pwedeng i-menos na didisiplinahin ka niya. Tatay mo pa rin siya. Hindi mo pa pwedeng i-justify sa akin na nagyosi ako eh. Dapat ang sumampal sa akin, iba, hindi siya. No. I'm not telling you na maling nasampal, na tamang sinampal ka. I'm just saying, wag mo i-justify, di ba, na walang repercussion na nagyosi ka kung sa standard na magulang mo, kaya tama o mali siya, ayaw niya ng anak na nagyosi. Apo, naintindihan ko naman po yun ngayon. Kasi that time, Papa Jack, nasa era ko ng teen. Ng pagiging teenager po. Kaya sarado po yung utak ko sa kanya that time. Noon? Oo, sa bagay. Opo. No? Pag bata, medyo pasaway tayo. Apo. Kaya sa bagay, kasi, nagigits ko naman yan, Laila, kasi 7 years ago, teenager ako 19 ako Kasi 26 lang. Kasing edad nga lang pala kita, Papa Jack. Yes. Magkasing edad tayo. Okay. Tuloy. Then, fast forward po, Papa Jack. Ay, wag! Wag mong i-fast forward. Tagalan mo para yung mga naiinip, mabusit lalo. Bagalan mo to. Okay lang ako. You have my full attention. You have my time. Wag tayo mag-fast forward. Please, slow down. Take your time. It's okay. Game. Then that time, Papa Jack, lumipat na po ako nung Cavite. That time, nag-work na po ako nun. Then, yung jowa ko po kasi ngayon, partner ko, yun po yung jowa ko that time. Hindi niya po alam na nagli-live-in na po kami. Hindi alam, Nino? Ng father ko po. Kasi hindi kayo close, so hindi mo na, kumbaga walang chance na makwento. Yan ba yun? Hindi po, tinago ko po talaga. So medyo talaga, medyo matigas din talaga ulo mo, No? Oo. But teka lang muna, bakit nila tinatawag na black sheep, no? Pag ganyan, tama ba? Di ba ang tawag ng iba dyan, black sheep? Sa akin. Black Yes sheep. po. Bakit? Kawawa naman yung mga sheep, no? Nadadamay sila. Pwede namang black pig, black bird. Di ba? Black dog, black cat. Alam mo yung anak mo, pakatigas ng ulo niyan. Black pig talaga yan. Parang hindi na. Parang pangit pa kayo. Black pig. sorry guys. Meron pa pala, Papa Jack. Apo, okay lang po. Meron pa pala, Papa Jack, nung nagka-college po kasi ako noon, syempre may boarding house, then yung budget po. Then, ang pinapadala lang po sa akin ng mami ko that time, 300 po. Tapos, magkakasyahin ko po siya 1 week. Yung papa ko po noon, nagka-tricycle. Minsan nagra-run po sa akin yung mother ko na, pasensya na yan lang binigay ni papa mo. Ganun. Pagkakasyahin ko po siya, 1 week, 300, pamasahe pa po. Tapos, then yung nag-work na po ako, Papa Jack, nag-live-in na po kami. Then yung mami ko lang po yung nakakaalam. Nako. Siya po hindi. Tapos, nung that time, naghiwalay po kami ng partner ko. Pinauwi ko na po siya sa province nila. Tapos, nag-work po ako noon sa gasolinahan, cashier po. Then, sinusundo po ako ng papa ko noon. Susundin ako. Kasi pag gasolinahan, Papa Jack, 3 shifts yan eh. Pag graveyard po ako, uwi ako ng umaga na. O di ibig sabihin, concern tatay mo sa'yo, tama? Opo, na ko din. Kasi sabi ni mami. Baka mahigpit lang talaga siya. Kumbaga, yun lang talaga yung... Kasi syempre, ikaw medyo
blackbird ka, di ba? Medyo black sheep, no? Medyo black sheep kaya hindi mo gaanong gusto yung Opo. yung tatay mo kasi nga hindi mo magawa gusto mo, di ba? Yes po. Mm. Tapos, na-appreciate ko po siya noon that time. Parang gumaan-gaan po yung loob ko. Mm-mm. Tapos, eto na nga Papa Jack. Edi okay na po kami. Tapos nalaman ko po, magto 2 months pregnant na po pala ako noon. 2021 po noon. Nako. Mm. Then, sa una ko po kasing sinabi sa ninang ko, ayoko po muna sabihin sa kanila that time. Then, yung ninang ko po yung nagsabi doon sa mother ko. Tapos, nilihim po namin kay Papa ng mga 1 week po ata noon. Mm. Tapos, nung sinundo po ako ni Papa, di ba po, tricycle yun. Andun po ako sa may side wheel, yung sa angkas, yung sa loob ng tricycle. Mm-mm. Tapos may mga rough road po kasi. Tapos sabi po ni Mami, dahan-dahan kasi natatagtag yung buntis. Tapos, Tay karyado. dun, ganun po yung way nung pag-amin ng Mami ko sa kanya. Mm-mm. Ano sabi ng tatay mo? Then, ano po, dire-diretso lang po siya, tahimik lang po siya hanggang umaga. Parang Tahimik lang po alam mo siya. medyo, well, buti na lang walang nangyari. Pero parang wrong timing yung nagda-drive tapos umaming kayo, no? Kasi at that time parang inamin na ni Mami kasi lalaki daw naman siyan ko eh. Oh, pero medyo wrong timing yung ano, di ba? I mean, ang dami kong comment. Sorry na, mga kaibigan. Pasensya na. Tapos, game. Tapos, nung di po pinansin mga 1 week din po ata nun. Pero sinusundo po ako pa rin nila. Tapos, pag susunduin po ako mga 2 a.m., dadaan po kaming lugawan. Tapos hanggang sa naging okay na po ulit kami. Naging, kahit paano, naging malapit kayo sa bawat isa. Apo. Then, yung partner ko po, pumunta pong Cavite ulit. Tapos, dun po kami tumira. Tapos, hindi po siya in good terms sa partner ko, Papa Jack. Yung sino? Yung? Yung kalibin ko po ngayon. Hindi siya in good terms kanino? Sa partner ko po, hindi po sila Yung tatay mo? Opo. Bakit? Ayaw niya po sa partner ko. Bakit? Yung father ko po kasi, Papa Jack, more on bahay. Yung partner ko po, syempre po galing trabaho. Hindi po makakapaglinis. Tapos one time, Papa Jack, pinagbunot niya ng buto. Yung tatanggalan pa ng bunot ay yung niyog, sorry po. Yung niyog, tatanggalan ng bunot. Parang hindi po siya marunong nun. kopra, ganon. Opo, kasi po, yung sa probinsya, Papa Jack, libre lang yung mga niyog. Pag magugulay ka, then, ganun, mahalata mo, Papa Jack, na, alam mo yung, hindi ganyan, ayusin mo naman. Basta yung ganun po mga simpleng bagay. Then gusto pagising, magwawali sa labas, sa may bakuran. Dun po, hanggang sa, bumalik po kami ng Bicol, Papa Jack. And then dito na po. So, ibig sabihin, 2022. yung jowa mo, hindi siya gumawa ng effort para magustuhan siya ng tatay mo? Ano po, kasi po, yung point niya din po, Papa Jack, provider siya. Gusto niya mag-provide. Kaso pag, uwi niya ng trabaho, gusto niya na din po kasi humiga. Kasi yung work niya po, Papa Jack, sa construction site po, heavy equipment po. Kaya po masakit din po talaga yung katawan niya. Then, that time, nung 2022, pag uwi po namin dito ulit sa Bicol, pinag-aral po ako ng partner ko ulit. Okay. Hindi po kami humingi sa kanila ng pang-tuition. Nakabukod po ulit kami dun sa bahay ng lola ko. Pero wala na po dun yung lola ko kasi patay na po siya no that time. Kailan pa? 2020 po. 2020? Yes po. 6 years na pala. Nag-comment pa siya kanina. Papa Jack. Charot lang.
Sabi niya, hello Tapos, po. Sabi niya. Oh, binibiro nagbibiroan tayo. Tapos, game. Mm. nalagpasan po pala ako, Papa Mm. Jack. 2021, nakunan po Mm, ako. Okay. Nakunan po ako that time. Mm. Yung, hindi ko po alam, Papa Jack. Ngayon ko lang siya nare-realize na wala na si Papa. That time po kasi, mga madaling araw na yun, ang sakit na po ng puson ko, ng likod ko, ng tiyan ko. Siya po yung naghanap ng tricycle. Kasi yung tricycle na pinapasada niya, Papa Jack, ano lang yun yung parang nagbabayad lang siya. Boundaryhan. Yan po, opo. E di wala po sa kanya yung tricycle. Then naghanap po siya sa mga katropa niyang tricycle. Yung effort po niya na hindi siya natulog. Tapos, Kailan namatay tatay mo? ano lang po, last year. Oh my God. Kasi hindi mo sinabi mo lang, wala na si Papa. So parang, kulang yung kwento. Oh, sorry Oo. po. Then, nung time na yun, 2022 nun, lumipat na po kami dito, nag-aral po ako, pinag-aral po ako ng partner ko. Yung unang punta po namin, nakatira kami sa kanila sa bahay ng papa ko. Then, yun, may times po na nagsagutan kami ng papa ko kasi pinag-iinitan niya po yung partner ko. Wala naman po kasing kakampi yung partner ko kasi malayo po probinsya nila. Bakit anong kinaka-bad trip ng tatay mo sa partner mo? Yung mga gawaing bahay po. Alata po talagang pinag-iinitan yung partner ko. Hindi, no, I disagree with that. Feeling ko kulang ng effort yung jowa mo para to win. Opo. Kasi alam mo, pag ganito mga kaibigan, let's try to set the standard. Ako bilang tatay, yung tatay mo bilang tatay yan, kailangan niyang i-audition yung jowa ng anak niya. Apo. Hindi po pwede na na walang gagawin ang jowa, yung lalaki na yan, para i-win yung puso ng tatay. Hindi po pwede yun kasi tatay yan eh. At some point, yung kayong mga lalaki, kailangan nyo patunayan ang sarili nyo doon sa tatay. Hindi po pwedeng wala. Hindi mo pwedeng sabihin pa good point na nagtanggal ng bunot ng nyog. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng gawin ng jowa mo yan. That's not a free pass. Respeto yan. Right of passage ang tawag dyan. Po, Papa Jack. Rawr! Sorry. At tapos, Siguro malakas lang po din yung loob ko nun kasi hindi kami humihingi sa kanila ng pera. doesn't matter. Tapos that time, umagang-umaga po, nagsagutan po kami. Yung mami ko po yung umaawat sa kanya kasi sasaktan na po ako ng papa ko. So nun. yung pa rin ang pinag-aawayan nyo, yung jowa mo. Yes po. Masakit sa tatay mo yan kasi siyempre he's the first, kahit sabihin mo na lumaki ka na hindi kayo close, no? He's still the first Yes. guy in your life. Diba? At pakiramdam niya siguro, nung nagkapilian, hindi siya pinili. Oh, siyempre, pride ng lalaki. Yes po. Anyways. That time po, pinagbabatan niya na ako. Sa isang mesa po kasi kami, buti na lang po yung mesa namin, medyo mahaba, kaya medyo malayo-layo po ako sa kanya. Tapos, pinipigilan na lang siya ng mother ko po na lumapit sa akin kasi sasaktan po talaga ako. Hindi niya po ako nalalapitan that time kaya pinagbabatan niya po ako ng pagkain niya. Then, isang beses po naabot niya po ako. Doon niya po ako nasampal. Medyo volatile yung no? Yung relasyon niyo ng tatay mo, Tapos, that time po, nag-decide po ako na pumunta po sa bahay ng lola ko kasi wala naman na pong tao doon. Tapos, nung pumunta na po kami, nagbukod na po kami habang nag-aaral po ako. Tapos, ilang buwan ko po siya di pinansin nun, Papa Jack. Uuwi po ako doon sa kanila.
Tapos parang kukuha ng ibang gamit na natira, di ko po siya papansinin. Tapos may dala po ako minsan merienda, pero hindi ko siya inaalok. Then, kasi tapos po, yung pinagtuturoan po ay kasi ng mother ko, nag-ano po siya, nagtuturo din dun sa college. Parang community po, nagsa-sideline po. Then, minsan po, nagkikita kami ng papa ko pag sinusundo yung mother ko. Tapos parang wala lang. Hindi ko po siya papansinin. Pag nagkakasalubong kami, parang wala lang po. Then, one time po, nakasabayan ko siya sa tindahan. Then, bumibili po ako nun. Huminto po sila ng pinsan ko sa tindahan. Then, may dala po siyang ulam. Naiyak ako. Tapos, pinigay niya po sa akin yung ulam. Yun po yung unang pansin niya sa akin. Then, kinuha ko lang yung ulam that time. Di ko nga po maalala ko, nag-thank you ako nun eh. Pagkakuha ko po ng ulam, binigay ko po sa tropa ko yung ulam. Sabi ko na lang sa tropa ko, kainin niya na yun kasi hindi naman po kakain. Basta hindi ko po kinain yung ulam na binigay niya. No? Tapos, one time po, pumunta po ako sa bahay nun. Parang alam na po ng mami ko na, parang siguro nakwento ng papa ko na nagkaano kami sa tindahan. Then, alam po ng mother ko na pupunta po ako na umagahan dun sa kanila. Kasi tatambay po ako, yung partner ko po kasi nasa work. Parang pampalipas oras ko po kasi walang pasok nun. Tapos, nagluto po siya. Parang, nagbudol fight po kami. Inasikaso niya po sa may balkonahe namin. Pero hindi po ako kumain, Papa Jack. Denied mo pa rin. Opo. Bakit tayo magkausap? Kasi po, Papa Jack, simula nung namatay yung father ko, hindi ko nakilala yung mami ko ngayon. Na siya yung lagi kong kakampi, kausap. Paano hindi mo kilala? Yung mami ko po kasi simula yun namatay yung papa ko. May lalaki po siya. Ang kaso, inawa po siyang kabit. May asawa yung lalaki or kasal lang? Alin sa dalawa? May una po siyang asawa na anakan. Sabi po, civil wedding yun. Then yung pangalawa, ka-live-in partner. Then doon na po siya. Hindi. Sa ka-live-in partner pa sa pangalawang asawa. Ang tinatanong ko, yung nanay mo may karelasyon ngayon, tama? Yes po. Yung lalaki ay may ibang inuuwian? Opo, kasi po yung mother ko nasa Bicol that time eh. Then parang online lang sila. Tapos yung lalaki nun, nandun pa sa babae. What about now? Are they still together? Yes po. May iba pa rin inuuwian yung lalaki? Yung sabi po ng mother ko, hindi na daw po umuwi dun. Pero minsan nagpo-post po yung babae, pinopost nga po siya. Well, sa part ganito, Laila, sa part na yan, that is the risk, no? That's the risk that your mom kumbaga willingly took on. Kanyang kwento yan, no? I mean, we can all argue here whether that is right or that is wrong, whether that is immoral or moral, but that is a decision that decision and risk that your mother willingly took on. So hindi natin para i-judge ang part na yan. Hindi naman nababago yung katotohanan ikaw ay anak ng nanay mo, regardless whether your father is still around or not. Ano dahilan ng pagtawag mo sa akin? Kasi Papa Jack, ang bigat na loob ko sa kanya. Sa kanino? Nung
sa mother ko. Bakit? Kasi nga po, close kaming tatlo. Nung nawala si Papa, sabi, nagpaplano kami na pupunta kaming Cavite. Tapos, paras kami titira doon na walang iwanan. Pero yung plano niya po kasi ngayon, iba na. Close kayong tatlo. Tama? Yes po, yes po. Somehow I doubt that because in your story, hindi kayo close. Okay, ganito ano. I have so much to tell you and there's a lot to unpack in your story. But what is that one question or what is it that you want to ask me? Siguro, Papa Jack, kailangan ko na advice po or something na marinig kasi ang bigat po sa loob ko na namatay yung papa ko po kasi noon that time. Wala ako. Namatay din yung lola ko. Wala ako. Then, ayoko mo tulad kay mommy na if ever man, hindi kami okay. Well, ako naman, Lilac na. May tubig ka dyan, ma'am? Meron po. Sige na, mag-ano ka muna. Mag-shower ka muna. Antayin ka na matapos. Sige na. Dalian mo lang ha. Huwag ka magbasa ng ulo ha. Game. Ako naman. Ready? Apo, ready Okay. po. Alright. I want you to listen very carefully. Ano. Let me start by saying whatever I'm going to tell you tonight, diba? The only intention is we are going to avoid you having more regrets than what you already have now. Yes po. Okay. Doon tayo iikot ha. And with me saying that, alam mo na ang pupuntahan ko dito is I'm going to make you realize that you should not be wasting time na estranged kayo ng nanay mo. Tama, mali? Tama po. Okay, now ganito ano. Once upon a time, Lilac, in your younger self and during the time na naging adult ka na kasi you're 26 tonight, maraming mga desisyon sa buhay mo ang sinabitan mo. Tama? Yes po. And in all of those decisions na sinabitan mo, you learn from it. But during that time that you were making those decisions, kasi looking back now, pwede mo nang sabihin na yung mga decision na yun, when I was doing it, it felt right. Tama? Parang okay siya eh. Yes. It felt right at that time. But now, looking back, alam mo na you could have done better. But I want you to know, Lilac, that's the beauty of having to experience life firsthand. No? There are things in our lives, there are things in your life na you cannot appreciate the real reasons why things are happening, why you've done things, the way you've done it, diba, without going through it, without suffering the consequences of your own actions. Ba't ko sinasabi sa'yo to? Your mom, probably, sa paningin mo, mali ang ginagawa niya. Tama? Sa paningin mo, to your own standards, baka mali ang ginagawa ng nanay mo sa pananaw mo. Pero sino ka para mag-impose ng moral high ground sa nanay mo? When in fact, ikaw mismo, ang dami mong kapalsuhan sa buhay. Nakakasunod? Hello? Hello po. Natanong kita, nakakasunod? Apo. Okay, now, your mom and your dad, when they were together, according to your own story, yung nanay mo remained faithful to your father. Tama? Yes po. Okay. Patay na yung tatay mo. Alright? And even all the weddings in the world will tell you na ang marriage naman till death do us part yan eh. Diba kung namatay ang tatay mo ng Lunes at nagjowa ang nanay mo ng Martes, hindi siya mali. Well, we can question yung delikadesa. No? Yung delikadesa ang i-question natin. Pero technically hindi siya mali. Kasi till death do us part naman yan eh. Namatay yung nanay mo. Namatay yung tatay mo. Yung nanay mo is trying to figure out life without your father by her side. Along the way, she will have to make some mistakes. Along the way, probably she will have to make decisions na hindi ganun ka-sound. But let her figure out
life the way she's Yes po. capable of. Hindi mo para ituro sa kanya kung paano. That's not your business. At hindi po pwede na maapektuhan yung pagiging anak mo sa nanay mo dahil lang yung nanay mo gustong maging pasaya ulit. Ikaw nga eh. Kahit ayaw ng tatay mo dyan sa jowa mong hindi marunong magbalat ng bunot ng nyog. Diba? Ipinilit mo kasi to you. Para sa'yo, it felt right to choose that guy. Tama mali? Tama po. Anong pagkakaiba ng nanay mo? Tao rin naman nanay mo ah. May habol sana ako, Papa Jack din. Oo, tinatamad na ako. Ano yun? Charot, ano yun? Kasi, Ano yun? dati kasi, Papa Jack, yung mami ko po, one call away. Parang alam mo yun, yung tutulungan ka, ganon. Then, may time, ngayong time po, yung ninang ko po, yung tinitirahan po naming bahay doon, masusubasta na po. Then, kailangan po ng malaking halaga. Almost 31 ng isang kinaumagahan po agad. Tapos, then, sabi ko po sa kanya, baka pwede gawang paraan. Kasi po ako po yung tumatayo ng breadwinner. Ako po yung, tawag dito, ako po yung kapag kailangan nila, ganun po. Then, alam mo yung feeling, Papa Jack, na yung mother ko po, sabi niya, wala akong mairaman. At yung isang, sabi niya lang wala siyang ginawa. As in, isang chat niya lang wala. Lilac, adult ka na. Hindi ka na obligasyon ng nanay mo. Yes po. If your mom Yung wants, house, ako. if your mom wants to focus on things that makes her happy, if to you that sounds or that looks selfish, so be it. No? If hindi niya concern na marimata ang bahay na meron kayo, you cannot impose that to her. One day, she will come to her senses. One day, she may realize things that maybe she was not supposed to do, or one day it will pay off. Apo. But right now, yung nanay mo, after losing your dad, gusto niyang pumusta ulit sa buhay at magmahal. I don't think any of us, you, even your sister, I don't think any of us is in the position to tell her not to chase her own happiness. You can cry. You can cry your heart out all you want. And you will not be wrong. Pero hindi obligado ang nanay mo na i-please kayo kung gusto niya maging masaya. Kasi adult ka naman na. Siguro po nabuntol ko lang din po yung sama ng loob ko sa sarili ko sa kanya. Kasi po, ni isang picture, Papa Jack, wala kami solong picture ng papa ko. What did you want to ask me? What if, Ayoko ng what if. tingin mo, Papa Jack, kapag binalik ko yung dati, mababalik pa ba yung dati namin ni Mami? I don't know. Napagsalitaan ko na po siya ng masasama. Sorry ka. Anak ka eh. Kasi feeling ko burden ko lahat. Kanina nabanggit mo yung nanay mo ang tumayong, tama di ba? Yes po. Kasi nag-reside po siya. Siya yung tumayong Yes, breadwinner wala. na mahabang panahon, Yes tama? po. Apo. Eh kung ngayon, halimbawa, ito naman yung pahinga niya. Ay, wala siyang iniintinding obligasyon sa inyo. That
kumbaga for the first time in a very long time, what if ipinagpapasalamat niyo na wala siyang kailangan obligasyon na kailangan niyang gampanan. Hindi siya mali eh. I mean, Nahiya din po kasi ako, Papa Jack. Nahiya din po ako feeling ko awkward po. hindi naman siguro awkward mag-sorry. Siguro lilac kung meron man tayong dapat pagugutan ng kwentuhan ngayong gabi. You lost your father a year ago. And judging and gauging from how you're telling me the story tonight, you have so much regrets. Not having quality time with your father. Tama? Sobra po, opo. Your lola is gone. Your mom, your father is gone. Yung nanay mo na lang natitirang tatay magulang para sa'yo. Doon na lang ako iikot, no? I do not want you to go through the same emotion again. Huwag naman sana. Di ba? Kung sakaling dumating ang pagkakataon. Yes po. Kasi po ngayon nasa isip ko po yung kausapin na po siya. Mamaya. After natin mag-usap, mag-ano ka lang. Hi ma'am, musta ka po? May vitamins ka? Linak niya ako, Papa Jack. Kasi nga walang yaka nga. Sabi mo, di ba napagsaltaan mo siya? Ako, magulang mo, duduraan ko pa yung telepono bago kita i-block eh. Gamit ka na ibang account. Opo. Diba? Hinaba-haba ng kwentuhan natin. Doon lang papunta yung issue na to. Ginagaslight mo pa ako na may dahilan at may justification kung bakit mo napagsaltaan yung nanay mo na masakit. Magtampo sa magulang, yes. Magalit sa magulang, okay lang, tao tayo. Pero yung wawalang yain natin ng magulang at magasalta tayo na masakit, I don't think we are ever in that position. Ayoko po pagsisihan. Well, then do something about it. Then do something about it. Do something about it. Thank you po, Papa Jack. Kung marinig na nanay mo to, ano mensahe mo sa kanya? Ma'am, hindi ko man masabi lagi. Pero alam mo na pinagtatanggol pa kita kay Papa nun. Ako nga lagi kakampi mo eh. Pag nag-aaway kayo, pag nagpapatimpla ng kape si Papa. Stop. Mag-gaslight ka pa. Pagkasabi mo dyan. Sorry ka. Sorry po. Sana bumalik yung dati natin. Ulit. Anong sana? Wish. Gagawa ka ng paraan. Hindi yung magsana-sana ka dyan. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ang gusto kong marinig, mangangako ka na ayusin mo to. Dahil adult ka na, 26 ka na. Isa pa. Kung ano pa yung desisyon mo, magpapangako ko na i-respetuhin pa rin kita bilang magulang ko.
ayoko na magsisinungaling tulad kay Papa na nawala siya nang may sama na ang loob kami dalawa. Gusto pa rin kitang makasama. Yung mga nasabi ko noon, nakakalimutan na kita. Nakakalimutan na kita bilang nanay. Sorry po. Sorry po. Sorry sa mga reaction ko noon na ikinagalit mo na nabastusan ka na parang hindi mo ako anak. Sorry po. Okay na, Papa Jack. Okay. Humingi ka ng tulong sa kapatid mo, sa sister mo. Apo. Wala namang, kumbaga hindi naman isang nakakahiyang bagay yung magbabata ng pride, di ba? Kumalma ka na, ha? Kumbaga, this is a start, no? Isang magandang bagay ang nangyari ngayon. Umpisa na to, no? Kumalma. Gusto mo pakalmahin kita? Papadalang kita ng yung video ng mga tigyawat na pinipisa. Nakakalma yun eh. Pampatulog yun, Papa Jack. Di ba nakakalma yun, di ba? Yung merong whiteheads saka blackheads. Yung pakakala mo liga ng basketball. Sige, kunin mo. Bunutin mo. Ay, meron pa, may natira pa. Ganon. Di ba? Yung minsan kalmado, minsan stress ka, di ba? Pampaantok mo yan. Satisfying. Ang haba-haba na usapan natin, yun lang naman pala ending, mismo nanay mo. Tama? Gusto ko lang po dito sabihin sa viewers. Hindi na. Wala. Kung sabihin mo sa kanila. Ayusin mo muna yung meron kayo na nanay mo tsaka magsabi sa mga viewers. Wala silang pangangailangan sa'yo. O, balitaan mo ako ha kapag nagbakasundo na kayo ng nanay mo, ha? Apo, Papa Jack. Thank you so much po. Relasyon yan eh. Posibleng hindi maayos yan. Apo. Thank you so much po. Asan nanay mo ngayon? Anong lugar? Sa Cavite po. Saan sa Cavite? Sa Imus. Sana magkasundo na kayo as soon as possible, no? Apo. Plano din po kasi namin next year pumunta ng Cavite. Well, mag-communicate muna kayo. Apo, Papa Jack. Alright? Thank you po. Ingat ka palagi, ha? Congratulations, Ingat din no? po. I God think bless po. you have done something really significant tonight. That is to admit, diba, that life is no good. No? Pag yung mismo magulang mo ay hindi mo kasundo, malungkot buhay, no? Yes po. Good luck po, Mama. Salamat sa pagtawag. Thank you po. God bless po. Thank Bye-bye. you. Bye-bye po.